Paano mag-file ng Form 1701Q? So, ang Form 1701Q ay ang Quarterly Income Tax Return. Ito ang ginagamit ng mga self-employed, single proprietors, mixed income earners, at estates and trust. So, kailan ito pina-file? Ang Quarter 1, ipina-file on or before May 15, Quarter 2, on or before August 15, at Quarter 3, on or before November 15. Kapag ang mga dates na ito ay natapat ng Saturday, Sunday, or official holiday, the deadline automatically moves to the next working day. So, try natin mag-file. So, pumunta sa EDIR form, ilagay ang PIN. Piliin ang 1701Q V2018. Fill up. Ayan. So, 2026, kunyari second quarter ang ipa-file natin, amended return, no. Pag single proprietor, kunyari 8% muna yung i-discuss natin. Kung professional ka, ito yung pipiliin mo, tapos dito ka pipili kung graduated IT rates or 8%, tapos mixed income earner. Birthday, citizenship, tax natin. Claiming foreign tax credits, no. 8% muna tayo. So, pwedeng pindutin to or yung page 2. Kapag 8% IT rate ka, dito ka sa Schedule 2. Ang 8% IT rate ay maganda kapag ang annual sales mo ay 250,000 and below. So, kapag ito yung niregister mo or ito yung ginamit mo ng first quarter, ito na yung gagamitin mo for the whole year. Hindi na siya pwedeng baguhin. So, ang kailangan mo lang dito ay sales. Sales mo for second quarter, kunyari ay 90,000. Tapos, ilalagay mo sa number 50A yung 51A mo nung previous quarter. So, since ito ay second quarter, yung 51A mo nung first quarter, dito mo ilalagay sa 50A. Kunyari, meron kang 70,000 nung first quarter. So, ina-add yan para, nilalagyan para ma-add lahat yung sales mo as of this quarter. Tapos, ang allowable deduction para sa 8% IT rate ay 250,000. So, yan. Ang taxable income to date mo ay negative 90. Tapos, zero tax due. Kung meron ka dito, ilalagay mo din dyan yung mga prior years excess credits mo. Mamaya ko i-discuss sa huli. So, check dito sa, kung wala ka doon, check mo dito sa page 1 kung zero nga. Kasi ang lumabas doon ay zero. So, yan. Pwede mo na siyang i-file. Validate, tapos submit. Kunyari naman, graduated IT rates yung gagamitin mo. So, graduated IT rates, pwede ka mamili itemized deduction or optional deduction. Kapag itemized deduction, meron ka mga resibo at na-breakdown mo yung expenses mo. Tapos, kapag optional standard deduction, kahit wala ka mga receipts, mako-compute na 40% ng sales mo ay expenses. So, try natin yung itemized deduction. So, kapag itemized deduction, schedule 1 tayo. So, ilalagay mo yung sales. Malakihan natin ante. Kunyari ay 230 for this quarter. Cost of sales, 60,000. Allowable deduction or yung operating expenses, 30,000. So, kung optional standard deduction ang ginamit mo, sales ka lang maglalagay, tapos kung saan may mako-compute dito. So, ayan, net income this quarter mo is 140,000. Pero ilalagay mo dito yung sa number 42A, yung taxable income or loss ng previous quarters mo. So, ang ilalagay mo dyan, itong number 45A ng last quarter na final mo. So, ng first quarter, dahil second quarter ito. So, meron kang 120,000. So, kung third quarter ang pina-file mo, 45A nung second quarter, yung ilalagay mo dito sa 42A. So, 260 yung total mo as of this quarter. Tapos, ang tax due ay 1.5 days sa tax table. So, dito naman sa tax credits, kung meron ka dito, so ilalagay natin. Ganun din kung 8%, tapos meron ka dyan. So, kunyari meron kang excess credits last year, ng 2025, na 3.5. Sabihin, negative yung nakalagay doon sa 1701 or 1701A mo. So, ilalagay mo dyan.
yung excess credits mo. Kung meron kang binayaran last quarter, yeah, yung last quarter, kung meron kang binayaran, halimbawa nagbayad ka ng 3,000, lagay mo dyan para mabawas din dun sa tax due mo, sa tax payable mo. Previous quarter, creditable tax previous quarter, ito yung Form 2307 from sales mo, yung mga na-receive mo na Form 2307 na dineclare mo last quarter. So, kunyari meron kang 1,000. Tapos ngayong quarter, meron ka ding 1,000 kunyari. So, 8,500 yung total tax credits mo, so negative 7,000. So, ang tax payable mo dapat ay negative 7,000 or wala kang babayaran. Yes, since negative. Ayan. Tapos, validate. Tapos, submit. So, yan. Kung hindi mo pa rin, kung hindi mo nasundan, pwede mo akong, at gusto mong ipa-file sa akin, pwede naman, i-message mo na ako. Yun lang. Bye!